PNP probes Marcos ouster plot. Ito na. Ito na yung distab. Naalala niyo, tagal na ito. Last year pa to eh. Pero siguro, it took a while para makakuha sila ng facts, ng mga facts tungkol dito sa issue na to. Kaya, ngayon, meron na silang ganito. Meron na silang ganito. Iniimbestigahan ng PNP. Ito, balita to, kahapon, kanina. Ayan. Ang PNP daw ay nag-iimbestiga na sa destabilization attempts. Okay. So, former President Rodrigo Duterte's loyalists and Chinese communists are allegedly colluding to oust President Marcos. Ay! Grabe. Yan ang galing sa PNP. Huli ka, Balbon. Huling-huli ka, Balbon. PNP nagsabi niyan, PNP nagsabi niyan. Hindi ako nagsabi niyan. PNP nagsabi niyan, Ulitin ko lang. So, kung someday babawiin ng PNP, sila yung mapapahiya. Hindi ako. Binabasa ko lang naman yung balita. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna yung magka-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Rodrigo Duterte, ang pangit sabihin loyalist. I don't even want to call them loyalist. Ano sila? DDS. Diehard Duterte supporters. Yun lang yun. Okay, wag natin silang tawagin loyalist. Ang pangalan loyalist ay nakareserba na yan. Although alam naman na natin, it's for universal use. Pero syempre, sa konteksto ng kamalayan ng mga Pilipino, pag sinabi mong loyalist, Marcos yan, di ba? Marcos agad yan. Kapag Duterte, DDS yan. Alam agad natin yun. Walang doon, walang pag-aalinlangan doon. So, yun ang gamitin natin. Or pwede rin DD shit. tawag ni sino ba to nung mga ibang content creator sa political commentary. DD shit. Narinig ko yun kay Direk Freddy. Sa kanya ko narinig. Anyway, the PNP is investigating the reported collusion. Ibig sabihin, mga kotsero, nagkampihan. May pagkampihang naganap. Collusion Nagsanib puwersa ang mga Chekwa Communist Party at ang mga DDS. Bistado ka, digong. Iniimbestigahan na kayo. So siguro, over a period of time, actually mga kotsero, matagal naman na nating sinasabi na meron talagang destabilization attempt. Nung una, hindi lang natin alam kung, kasi binawi ni General Browner. Si General Browner yung una nagsabi kasi niyan. Oo, si General Browner una nagsabi niyan. Na merong tawag dito, na merong distab. Tapos, binawi. After a few days, or actually, the following day, binawi rin niya. Tapos, after nun, nagkaroon naman ng mga reports nitong mga November or December of 2023. Yun na, naglabasa na yung mga dalawang retired na servicemen. So, naglabas sila ng manifesto. Na sinasabi na si PBBM should resign. Okay. Ngayon, mga kotsero, ito ngayon yung bagong teorya na nabuo ng kapulisan. A destabilization plot is supposedly being hatched before the arrival of the ICC. Ayan na nga mga kotsero. Kasi nga alam natin mga kotsero, at nasabi nga ni Senator Trillanes nung ini-interview natin siya,
na ang ICC, ang warrant of arrest will be coming out sometime in the second or third quarter. Tapos na ho yung second quarter. Actually, patapos na. Patapos na yung second quarter. Pa-third quarter na ho tayo, mga kotsero. Patapos na yung second quarter, so baka third quarter. Yun na ngayon ang problema. Kasi, gusto nila magkaroon ng destabilization plot or ilabas yung kanilang destabilization attempt bago dumating ang ICC sa Pilipinas. Investigators who are probing abuses committed by the Duterte administration's bloody war against the illegal drug trade. Vice President Sara Duterte would replace Marcos as allegedly planned. Uy! Alam nyo mga kotsero, after the publicity stunt ni VP Sara kahapon, mas konkreto ang paniniwala ko na mangyayari to. Mamaya mapakita ko sa inyo. Tapos, sought for comment, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo said they have not monitored any serious threat. So, ibig sabihin, meron. May banta, hindi lang seryoso. Yan. Any serious threat against the Marcos administration. As a precaution, Fajardo said they would investigate the reported threat and coordinate with other agencies. Merong ang distab. Hindi nga lang seryoso pa ang threat. Hindi pa seryoso, pero meron. Kumbaga sa cancer, hindi pa siya malignant. Hindi pa siya stage 4. Oo, nandun pa lang siya siguro sa stage 0.5, ganyan. Bago mag-stage 1. Mga ganon. Wala namang stage 0.5, nag-iimbento lang ako. So, mukhang baaga nun ng sistema. Ngayon, mga kotsero, kung nakalimutan na natin, balik tanaw tayo ng konti. Nung May 7, 2024, si former Senator Trillanes ay nagsabi na niyang ganyan. Merong mga police officials na nagre-recruit ng distab laban kay Marcos. Several active high-ranking officials, police officials, were recruiting members to join a destabilization plot against President Ferdinand Marcos Jr., said former Senator Antonio Trillanes IV on Tuesday, May 7th. In a press conference, Trillanes said retired military officials were also trying to recruit soldiers to support the ouster plot. He said the recruitment started last year but they are yet to recruit anyone. So nagre-recruit na sila. Pero wala pa silang makakuha. Mahina. ang hina nyo, boy. Last year ba kayo nagre-recruit? Ni isa wala pa kayo nakukuha. So meron talaga. Although si PBBM has been very cool about this, no? He's been very cool about etong destabilization plot. Noong una, sinabi niya, wala pa siya natatanggap na ulat. But this was May 13. May 13 to. Ang sabi niya, wala naman daw siya nababalitaan, pero meron siyang mga nabalitaan na retired officials. So parang dito, medyo may alam na siya. Parang medyo tukoy na ni PBBM dito kung sino-sino sila. Pero alam din niya na retired itong mga to. Mahirap kasi mag-umpisa ng distab kapag sa retired. Kasi wala kang tao. Retired ka na eh. Mahirap yun mag-convince ng distab pag retired ka na. Kasi halos wala ka na impluwensya. Wala ka ng control. So, ang binabantayan mo talaga pagdating sa distab is yung mga nasa active personnel. Kasi kapag yung active, yun, may control yun. May hawak na mga tao yun. Malabo kapag sa retired. Pero pag active, yun, medyo ka dun. Medyo delikado ka dun sa active. Pero yung mga wala masyado epekto yan kapag retired. Pero ngayon, mga kotsero, as of May 19, see yung difference? Konti lang ang difference, 6 days lang ang difference. May 19, nung graduation ng bagong sinag
class of 2024 ng PMA, Philippine Military Academy. Anong sinabi ni PBBM? Eto, "Bagong Pilipinas is now being slowly born. Isinisilang na raw ang bagong Pilipinas. Ito ngayon ang panahon ng birth pains." Yun yung mga, syempre sa may mga asawa dito, alam niyo yung pinagdaanan ng mga misis niyo. Yung sakit ba, ng, tiyan kapag manganganak na, yun ang birth pains. Oo. Gano'n din daw ang pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas, yung birth pains. Kasi siyempre may mga binabago ka, mahirap yung magbago. Alam naman natin lahat yun. Mahirap mag-adjust at lahat ng human nature is to be comfortable. Mahirap yung mga adjustment. Kaso, sa gitna ng mga adjustment na ito, merong sa kanya na mismo nanggaling, kay PBBM na mismo nanggaling, blatant attempts of destabilization. Ayun. Yun, no? Sa kanya na mismo nanggaling, mga kotsero. Labor pains daw ang tawag, sabi ni Angie Makaray. Baka doktor si Ma'am Angie o nurse. Ayun, labor pains daw. But anyway, siya na mismo nagsabi. So mukhang sure na siya na meron talagang distab. Ito pa nga yung ito yung medyo konting shade o medyo konting parinig. Blatant attempts of destabilization and last ditch to cling to the rapidly disappearing past. Ayun. Kasi nawawala na kayo sa relevance eh. Oo. Nawawala na kasi kayo sa sistema. Nawawala na raw kasi sa sistema yung mga nagdi-disturb. Oo, the last ditch to cling to the rapidly disappearing past. Ang sikit-sikit naman niya. Ang sikit-sikit naman. Ano na mga DDS? Rapidly disappearing daw kayo. Rapidly disappearing daw, oh. Nag-e-extinct na. Na-e-extinct na, guys. Na-e-extinct. Extinct. Konti na lang. Mag-evolve kasi kayo. Talo pa kayo ni Enrile. Si Enrile na-outlast lahat. Bakit siya nag-survive si Enrile? Kasi he learned to adapt. Nag-evolve siya. Nag-evolve siya. Hindi niya nilabanan ang environment. Nag-evolve siya. Ganun lang kasimple yun. Mag-evolve kayo and adapt. Diba? You don't go against nature. You flow with nature. Sabi nga. Kaso ang ginawa nila, lumaban sila sa nature. First and foremost, ano ba ang nature ng mga Pilipino? Tayo mga Pilipino, we are number one, we're very forgiving people. That's a fact. Tayo mga Pilipino, we're a very we're a very forgiving culture. Una. Pangalawa, tayo mga Pilipino, whether we like it or not, tayo ay nag-ooperate as a community. Kung ano yung pabor sa isa, usually, or hindi pala, we are tribal din pala. We have a very tribal mentality. So, ibig sabihin, kung tribal ka, lagi kang nabubuhay ka sa gitna ng isang komunidad. So, paano natin nakita ngayon yan sa sitwasyon ni PBBM? Una, syempre maraming galit kay PBBM nung eleksyon. Both DDS and Dilawan. Pero, habang tumagal ang panahon, ang mga DDS nanatiling galit. Ang mga Dilawan, natutong mag-adapt. Natuto na silang mag-forgive. Although every now and then bumibira-bira pa rin sila kay PBBM every now and then because it's just part of being the what they call this, the traditional opposition. Ganun lang talaga 'yon. It's normal.
Um, pero ngayon kung maririnig-rinig niyo sila, tulad niyan eto nga last time si Trillanes. Si Trillanes, now, nung una, nung campaign medyo kontra sila kay PBBM, ngayon they're seeing what he's doing and nagugustuhan nila yung nangyayari. Si Laila de Lima gano'n din, alam naman natin lahat 'yan mga kotser. Si de Lima nung kampanya kung bira-birahin si PBBM gano'n-gano'n na lang. O ngayon, tuwang-tuwa kasi meron na raw nagbabalik na raw ang demokrasya sa Pilipinas. Si Leni gano'n din. Imagine, si Leni Robredo, si Leni Robredo may isang tamang ginawa. 'Di ba? Recently lang pinuri niya si PBBM sa kanyang foreign policy. That's what we mean when we say we grow and we adapt. We evolve and we adapt. Kaso ang mga DDS hindi gano'n ang ginawa nila. Si Digong hindi gano'n ang ginawa niya. Yung mga anak niya hindi gano'n ang ginawa nila. Anong ginawa nila? Eto ang ginawa nila. Nagmaisog. 'Di ba, nagmaisog? Tapos ang nakakatawa dito, yung mga naka-cancel na maisog, sinisisi nila kay PBBM. Well, when for all intents and purposes, number 1, yung na-cancel yung sa Bulacan kasi wala silang attendees. Walang pumunta. Walang pumunta yung sa Bulacan. Tapos, eto sinisi din nila si PBBM dahil dito naman sa Tacloban. Na-cancel ito for 2 reasons. Number 1, merong bagyo. Number 2, merong nauna na nagpa-reserve at gumamit ng venue. It's going against nature. Ano ba ang nature ng mga Pilipino? We support the person that we voted. 'Di ba? Ang nature ng Pilipino, ipaglalaban natin kung sino yung binoto natin. Sino ba yung naka 31 million votes? Sabihin ng mga DDS, si Sara mas marami siyang boto kaysa kay PBBM. Sige, sabihin na natin. Let's play the devil's advocate. So, ibig sabihin, ang bumoto kay PBBM at ang bumoto kay Sara, iisa lang. So, ang difference lang is the 600 or 800,000. Ngayon, mga kotsero, dahil sa ginawa ng DDS kay PBBM, yung 31 million na bumoto kay Sara, unti-unting nababawasan. Huwag natin pag-usapan yung 800,000 na sobra or 600,000 na sobra. Yung 31 million na lang, yung pinagkapareho nila. Unti-unting nababawasan. How do we know that? Bumabagsak siya sa survey, double digits eh. Bumabagsak siya sa survey, double digits. Tapos, yung survey recently na 31% this came from Okta. Yung 31% galing sa ang pro-admin, 20% ang mga DDS. O di nalalagas ang sumusuporta sa mga DDS. Dahil yung kakarally nyo, yung fake prayer rally nyo. Tapos ngayon, meron pa kayong bagong prayer rally daw sa Angeles. At tuloy nyo lang. Ituloy nyo lang. Please, by all means, wag nyo ika-cancel ha. Kahit walang pumunta dyan, wag kayong ka-cancel ha. Alam nyo ba't Angeles? Kasi, medyo malakas ang hatak nila sa Angeles. Sino bang congressman ng Pampanga? So, doon sila doon sila mag-show of force. Kunyari, madami. Ang dami ng maisog dito. Ganyan. Bakit? Baluarte ni GMA yan eh. Alam naman natin, best friend si GMA tsaka si Duterte. At tsaka itong si mentor ni Sara, si GMA. Alam naman natin lahat yan. Kaya sa Angeles, wag tayong magulat kung bakit sa Angeles. Uunahin nila, this time, nagkamali sila ng strategy eh. Akala kasi nila, susuportahan sila ng taong bayan kapag nagmaisog sila. Kaso hindi.
So ngayon ang gagawin nila, uunahin nila yung mga baluarte nila. Natapos na sila sa Cebu, kay Mike Rama. Natapos na sila sa Tagum, kay Alvarez. Pumalya sila sa Bulacan, pumalya sila sa Tacloban. Bakit? Hindi nila baluarte yun eh. Change strategy. Diba? So yan. So ang Pilipino mga kotsero, nagto-turn off yan sa mga rally-rally. Masama ang pag tayo nakakakita ng rally, unang-una nating iniisip mga komunista. So hindi huubra yan. Next. Sa mga maisog na to mga kotsero, ito ang mga nagaganap. Una, tinatawag si BBM na adik. Yan yung script. Yan yung script mga kotsero. Tatawagin si BBM na adik. Tapos, maglalabas ng kunyaring ebidensya. Feeling ko, itutuloy pa rin nila yung pagsalsal dito sa Fidelix eh. Feeling ko lang. Itutuloy pa rin nila yung pagsalsal dyan sa Fidelix. Ewan ko lang kung makikisama pa rin si Morales dyan. Alam nyo mga kotsero, simula nung lumaya si Morales sa pagkaka-contempt, hindi pa siya nagpaparamdam. Isang beses pa lang. Tapos ito sunod. Lalabas si Baste. Sasabihin ni Baste, ang tamad-tamad ni Marcos. Tamad-tamad. Tapos sasabihin niya, dito, ayun nga, tamad-tamad ni Marcos, mag-resign ka na lang. Tapos kapag naipit na, tulad ng nangyari dun sa Davao, nung sinuspend yung kanilang Davao City Police Chief, tapos nung biglang nagkahulihan na mayroon 37 na adik sa kanyang munisipyo, kahit siya ay may war on drugs. Anong sabi? Sabi niya, ay mag-unity na. Mas gusto ko nga yung unity na lang tayo ulit. Tatay ko lang naman yung matigas ang ulo eh. Ganyan talaga to. Nung nahubara na si Baste, anong sabi niya? Tatay ko lang naman yung galit eh. Kung may unity nga, mas magandang may unity. Di ba? Galing. Ito yung bago guys. Unity temporary lang daw. Ang witty ni politiko dito, promise. Unity temporary. Sabi niya, Sara Duterte says tandem with Marcos only for 2022. We are not candidates anymore. Yan. Yan ang sabi. Unity temporary lang daw, mga kotsero. Alam niyo mga kotsero, sa akin walang problema. Good riddance. Seriously, good riddance. Nagyayabang pa nga yung mga fumeflex pa yung mga DDS na parang tawag dito. Kayo yung nawalan, ganyan. Umalis na ang Agila sa Unity, gumaganon pa sila. Isip-isip ko naman, okay, edi good riddance. Alam niyo kung bakit? Si BBM hindi na siya hahabol para sa re-election. Bakit? Because our constitution limits the re-election of the president. Walang re-election ng president. One term lang. One single term forever and ever. Si Sara may pangarap. May pangarap si Sara na ma-promote from prinsesa to reyna. Yun ang pangarap niya. Ma-promote from prinsesa to reyna. Sa bagay, si Princess Fiona nga naging reyna. Lang yan, nakikipiona na ako. Wag ganon guys. Pangit yun. Huwag tayong maging ganon. But anyway, going back. So, sabi niya, we're not candidates anymore. Pang-election lang daw yan. Ganyan. Tulad nga ng sinabi ko kagabi, mga kotsero. Kung alam lang nating lahat na pang-election lang itong unity na to, di sana pala, hindi ko na siya binoto. Ang binoto ko na lang either Marcos Soto o Marcos Ong. Either of the two. I'm leaning towards Soto kasi mas may experience si Soto kaysa kay Ong. So, I'm leaning more towards Soto. Kasi mas may experience na sa politika eh. But kung ganun nga ang nangyari, kung alam ko lang na ang alyansa na ito ay pang 2022 national elections lang, ay di sana hindi ko na binoto si Sara. Kalokohan lang pala.
Alam niyo nakakatawa lang din dito, she has demoted herself from being Sara Duterte to, a very, very poor photocopy of Leni Robredo. Ngayon mga kotsero, I think eto ang teorya ko diyan. Naghahanda na sila talaga for destabilization. Sara will be the face of their maisug. Bakit? Na-mention ko na 'to previously. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo na 'to. Pero last month, nung nagsalita si PBBM tungkol sa blatant attempts of destabilization sa PMA, yan nandito si Sara, eh. Nandito si Sara. Sa Davao naman, nagaganap ang oath taking ng hakbang ng maisug. Hakbang ng maisug, sorry. Hugpong. So, hugpong sa tawong ang tawag nila. Pero alam naman natin na ano yan, kasama yan sa hugpong ng pagbabago. Ayan, no? So, habang si Sara ay nandoon sa Baguio City, nakikipag-chami-chami kay PBBM, nagpapaka-plastic kay PBBM, si Digong nasa Davao binubuo ang hugpong ng pagbabago. At hindi lang 'yan. Ito ang sabi ng kanilang resident political expert si Malutikia. Sabi ni Maltik, interesting that PRRD or FPRRD was the one who administered the oath taking for hugpong ng pagbabago yesterday, May 18. It was a full house. The VP was in Baguio for the PMA commencement exercises. So, ibig sabihin, imagine si Duterte yung nag-oath taking. Siya yung nag-lead ng oath taking. What does that mean? Ibig sabihin, we are looking at a possible PDP-HNP sa 2025 national midterm elections. National midterm elections. PDP-HNP. Kaya tingnan nyo, di ba sa recent na PDP Laban Convention, nag-announce sila, idadrop na po namin ang pangalang Laban. O bakit? Kasi isasama nila sa partido nila si hugpong ng pagbabago. PDP-HNP ang magiging partido. Sino ba ang ang punong abala pagdating sa HNP? Sino ba ang bumuo ng hugpong ng pagbabago? Si Sara. So si Sara, mga kotsero, bababa yan. 'Di ba independent siya ngayon, wala siyang partido, nag-resign siya sa lakas. Bababa siya sa HNP. Most probably. Ngayon, ang HNP hindi pala siya pwedeng bumaba kasi regional party lang ang HNP. Ang PDP, isang national party. Pag nakisapi ang PDP at ang HNP, si HNP magiging national. Si Sara lilipat ng PDP-HNP. Yun na yun. Sure na yun. Sure na yun. Kaya the theory of a destabilization is more or less true. Kasi nakikita nyo na yung connect the dots. Nako-connect the dots nyo na ba siya? Nako-connect the dots nyo na siya? Nag-start na sila ng maisug. Yan yung kanilang kunyaring prayer rally, but for me, it is a campaign. Kampanya yan. Election campaign yan, nagpapanggap lang na prayer rally. Pero election campaign yan. Alam niyo kung bakit? It's really interesting mga kotsero na ngayon nila ginawa yan. Yang maisug. 2025. Kung kailan magpa-file na ng COC ang mga tatakbo para sa 2025. So 2024 na lang inumpisahan yung maisug. Ano talaga yan? That is an election campaign masquerading as a prayer rally. It's not. Election campaign yan. Premature campaigning. Well, technically they're not campaigning. It's a rally. Technically, it's a prayer rally. Technically. Pero naman, tignan nyo naman kung sino yung mga umaakyat doon.
Malamang sa malamang yun na yung lineup nila for 2025. So yun. So, mga kotsero, yang hakbang na maisog na yan, they're just doing that para magkaroon sila ng makilala sila sa national. Nagso-soft introduction na sila. Para kapag sa kampanya, official na sa 2025, January or February 2025, yun na yun, ratsyada na yun. Nakapuhunan na sila ng mga rally-rally, kunyaring prayer rally, pero sa totoo lang, hindi. It's good, in my opinion. Maganda po na nagsalita ng ating PNP. Ayan, no? The PNP is investigating the reported collusion between who? The Duterte DDS and Chinese communists. Grabe, no? Grabe. Pinagkakaisahan si PBBM. Matindi. Matindi itong laban na to ni PBBM. Naalala niyo yung sinabi ng Okta? Diba sabi ng Okta dati? No one in their right mind would do a destabilization with the approval rating that PBBM has. Tagalog, walang taong nasa tamang pag-iisip ang magdi-disturb, mag-organize ng destabilization sa uri ng numero na meron ngayon si PBBM as far as his approval and trust ratings are concerned. 65% pataas Pataas pa rin yun. Mas mataas lang si Sara. Bakit? Again, ang nagpapataas lang sa kanya ay Mindanao. Mindanao lang. At alam naman natin, baluarte niya yung Mindanao. But all things considered, imagine, malakas ka na nga sa Mindanao pero nagdo-double digit pa rin ang bagsak mo sa survey. Balik tayo sa nature ng mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, we don't want we are conflict averse. Ayaw natin ng gulo. At ang ginagawa ng mga Duterte Balahura supporters, because of their Balahura nature, is naghahanap ng gulo. If that's the case, marami talaga mag-turn off sa kanila. You don't ask for Alam nyo mga kotsero, kaya marami rin sumakay sa Uniteam previously. Alam nyo yung isa sa mga dahilan doon kung bakit? Kasi maganda yung adhikain To unite the Filipinos. And that's what Filipinos want. So, kung lalabas ka at ipo-project mo yung sarili mo as the revolutionaries, it leaves a bad taste in the mouths of Filipinos. Bakit? Kasi ang alam natin sa mga aktivista, yung mga nasa bundok. Mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Hindi rin ako magtataka kung ganyan ang strategy nila kasi marami silang ex-cadre sa party nila. So siguro sa isip nila, ito na yung pinakamagandang strategy. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap. Jared Pulido po ang pangalan ng aking Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?